Ladies and gentlemen, the Speaker of the House, Faustina Bojidi, will now address the body. Magandang araw sa inyong lahat, sa aking kapwang mambabatas, higit sa lahat, sa sambayan ng Pilipino na ating pong pinaglilingkuran. Sa araw na ito, di lamang natin muling binubuksan ang sesyon ng Kongreso. Sinasalubong natin ang panibagong yugto ng ating sama-samang paglalakbay bilang isang bansa. Hindi ito simpleng pagpapatuloy ng ating tungkulin. Ito ay pagpapatibay ng ating tunay na layunin at paninindigan. Dito sa ating institusyon, nagsumikap po tayong ipagpatuloy ang ating gawain. Our committees continued to function with focus and discipline, ensuring the governance remains steady, responsive, and accountable. Bago pa man mag-session break, mayroon na tayong 62 House bills na naisalang sa ikalawang pagbasa na direktang tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Kabila dito ang ilan sa mga mahalagang panukala na magpapabuti sa ating bayan. Ngayong linggong ito, tatalakayin natin ang National Land Use Act upang magkaroon tayo ng malinaw at pangmatagalang plano sa pagkamit ng ating lupa at likas yaman. Panahon na rin na upang pagtibayin natin ang panukalang batas para sa 4Ps upang matiyak ang tulong sa ating mga pinakamahihirap na kababayan ay mananatiling maayos at sapat at napapanahon. Para tugunan ang krisis sa dulot ng tensyon ng Middle East, agad nating binuo ang LEAD o Legislative Energy Action and Development Joint Committee na hindi lamang isang istruktura ng koordinasyon, kundi isang mas sistematiko at mas epektibong mga hakbang para makapagpasa ng mga batas na sasagot sa ating mga pinagdadaraanan. Alam naman natin na kapag tumaas ang langis, tumataas ang pamasahe, tumataas ang gastos ng mga manggagawa, tumataas ang presyo ng pagkain at ang unang tinatamaan ay ang pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng LEAD, pinag-isa natin ang mga pangunahing sektor: enerhiya, agrikultura, pagkain, transportasyon, paggawa, ekonomiya, ICT, at kalakalan. Hindi ito magkakahiwalay na hakbang. Ito ang pagsulong ng isang matibay na plano, isang malinaw na direksyon upang may sakatuparan natin ang layunin natin para sa isang ekonomiyang gumagana at nagbibigay ginhawa sa araw-araw ng buhay ng Pilipino. Ito ang serbisyong kailangan natin ngayon, hindi panandalian, kundi pangmatagalan. Bukod sa LEAD Joint Committee, nanatili pong aktibo ang iba pang mga committee, tulad ng Committee on Justice na tumutok sa impeachment hearings. We also strengthened our role in the region through our active participation in IPA engagement, demonstrating that the Philippines remains both responsive at home and relevant abroad. To our colleagues who step forward to take the lead in these key House activities, Deputy Speaker Rachel Arenas, House Justice Committee Chairperson Jean K. Luistro, and House Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, kasama ang mga chairperson ng 13 committees na bumubuo ng LEAD Joint Committee. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for your leadership
your diligence, your steadfast commitment to duty. Ito po ang diwa ng ating paglilingkod. Handa sa anumang hamon at laging nakatuon sa kapakanan ng bayan. Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Gusto ko rin pong idiin na wala po kaming ibang hangarin kundi makapaglingkod at gawin ang aming mga responsibilidad dito sa Kamara. Gagawin namin ang aming mandato at tungkulin ng makatarungan na tapat sapagkat naniniwala kaming walang anumang katumbas ang prinsipyo at dangal. Sa bawat desisyon, iisa lang ang aming gabay, ang aming pananagutan sa inyo at sa buong bayan. Our oath to uphold the welfare of our people and to ensure transparency and accountability in government. We resume our session as we called not only to act, but to act with purpose, discipline, and resolve. Kaya't kasama natin si Majority Floor Leader Sandro Marcos na isinusulong natin ang Kalinga Act of 2026, ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance bilang bahagi ng mas malawak na hangarin na palakasin ang kakayahan ng bawat Pilipino. Patatatagay natin ang ating ekonomiya at gawing mas maasang support system ng gobyerno. Kasabay nito, patuloy nating patitibayin ang ating mga hakbang tungo sa energy security sapagkat ang isang bansa ay kailangan na may klarong plano at matibay na pundasyon. At mga kasama, kung tunay nating nais palakasin ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon, ipasa natin ang anti-political dynasty. Tututukan natin ang mga ito dahil narito tayo hindi lamang upang pangalagaan ang kasalukuyan. Narito po tayo upang maging handa para sa kinabukasan. Let us continue to work with President Ferdinand R. Marcos Jr. and move forward with a whole-of-government approach, coordinated, decisive, and anchored on long-term national Kilos tayo ng may tapang, may bilis, at may maliwanag na hangarin. Inuulit ko po, walang katumbas ang ating prinsipyo at dangal, lalo na pag ang usapin ay pananagutan. When it comes to fulfilling our mandate and our duty to uphold the interests of our people, we will not compromise and we will not waver. So let us move forward with conviction, unity, and purpose. Maraming salamat po. Mabuhay ang kapulungan ng kinatawan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.